isang payapang kaharian na ang ngalan ay Berbania. Namumuno ang isang maginoong hari, si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal at minamahal na reyna ng Berbania. Silang dalawa ay binayaan ng tatlong binatang matitikas na sa paglaon ng panahon ay naging mga pantas. Si Don Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay. Si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Isang gabi, nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, na paniginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan, di umano, ito'y nalililo at pinatay ng dalawang tampalasan. Lungkot mo ay babala. Nang dahil doon, nagkasakit ang hari. Sa susunod na araw, ang asawa at ang mga anak ay nagtipon upang makita ang may sakit na hari. Nagpatawag ang mahal na reyna ng mga magagaling na manggagamot galing sa iba't ibang kaharian. Ngunit, ni isa sa kanila ay walang makitang lunas sa malubhang sakit ni Haring Fernando. Hanggang sa isang araw, may dumating na isang manggagamot na nagbigay ng paraan upang maipagamot ang hari. Ang paraan na ito ay ang kanta ng ibong Adarna lamang. Ang panganay na anak ni Don Fernando ay nagtungo upang hanapin ang ibong Adarna. Sa kasamang palad, sumuway sa utos ni Don Fernando si Don Pedro. Siya nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Malas naman ito! Matay ang kabayo ko! Hira ko na ang Pedro's Platas. Ang ganda ng kapaligiran, lalo na ang punong kahoy ng ginto. Nakakapagod maglakbay. Nainip ang mga tao sa kaharian sa tagal ng paghihintay kay Don Pedro, kaya minabuting hanapin naman ito ni Don Diego. Nasaan na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa ba siya bumalik sa kaharian? Panahon na upang ikaw ay pumunta sa bundok Tabor at hanapin ang iyong kapatid. Hindi ko kaya babiguin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago nakarating sa patutunguhan. Ano bang laking hiwaga? Punong gandain, nakakaakit sa mata. Lumarin ng gabi. Ako'y mamahinga muna. Tulad rin sa nangyari kay Don Pedro, naging bato rin si Don Diego. Habang si Doña Valeriana at Don Fernando ay nag-aalala na sa dalawang magkapatid dahil hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa kanila. Kaya kahit masakit man sa kalooban ni na Don Fernando at Doña Valeriana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak ay wala silang magawa dahil sa paghahangad ni Don Juan. Kababaan ng loob at pagpapala ng Diyos ang tanging naging baon niya sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, ay may nakasalubong siyang matandang ermitanyo na nagturo sa kanya ng ibong Adarna. Humingi ito ng makakain at binigyan niya ng tinapay. Itinuro ng ermitanyo ang kinaroroonan ng ibong Adarna at nagbili ng mga payo sa paghuli ng ibon. Tulungan mo ako, iho. Gutom na gutom na.
Ito ho, isang tinapay para sa aking paglalakbay. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matunton ang punong kanyang hinahanap. Galing kung saan nito ay apa. Nandito na ang ibong Adarna. Ang sikat sa silanganan. Galing kung saan nito ay apa. Aangos niwang mapangla. Kapag nalanta ang araw, lungkot mo ay babalaan. Kapag lumuha ang buwan, Nahuli ni Don Juan ang ibong Adarna sa pagsunod ng ipinayo ng matandang ermitanyo. Sa tulong rin ng ermitanyo, naging taong muli sa pagiging bato ang kanyang mga kapatid. Nagbalik ang tatlong prinsipe, ngunit ang taksil na si Don Pedro ay plinanong bubugin si Don Juan dulot ng inggit. Sa pagbabalik sa kaharian, di kasamang bumalik si Don Juan at ayaw umawit ng ibong Adarna. Sa pagkabugbog kay Don Juan, muli may ermitanyo na tumulong kay Don Juan. Bumalik sa kaharian ng Birmania si Don Juan at doon ay umawit ang ibong Adarna at nagkwento ng mga pangyayari. Nagalit, ngunit nagpatawad ang hari alang-alang sa bunsong anak. At sa wakas, gumaling na ang hari, ngunit nakawala ang ibong Adarna. Umalis si Don Juan at doon ay may natagpo ang balon. Sa ilalim ng balon ay may kaharian. Doon nakatira si Doña Juana. Namangha si Don Juan sa ganda ng palasyong ginintuan, lalo na sa ganda ni Doña Juana. galing kung saan nito ay apa. Aangos niwang mapangla. Mamahal kong prinsesa, nakakasilaw ang iyong ganda. Gusto ko iparamdam sa iyo ang aking pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Pusong iyan, pag naglaho, nagtaksil ka sa akin. Hindi ako magtataksil sa iyo sapagkat ikaw ang aking buhay. May isang higanti nagbabantay sa akin. Kailangan mo siyang matalo bago ako Kung magpasayo. gayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngayong natapos ko ng higanting bantay, bahala kitang uwi sa aking kaharian. Bago mo yan gawin, iligtas mo muna ang aking kapatid na si Doña Leonora. Para sa iyo, isa sa katuparan ko ang iyong kahilingan. Si Doña Leonora, isang magandang prinsesa na nakakulong sa ilalim ng balon. Ang balon na ito ay pinamumugaran ng isang malupit na 7 ulong serpente. Sa kabila ng panganib, buong tapang na hinarap ni Don Juan ang mga halimaw upang mailigtas si Doña Leonora. Bumaba si Don Juan sa balon gamit ang isang lubid. Sa ilalim, nakipaglaban siya sa serpente. Sa kanyang tapang at kakayahan, nagtagumpay siya sa pagpatay sa mga halimaw. Sa wakas, natagpuan niya si Doña Leonora at inihatid siya sa kaligtasan. Leonora! Leonora! Sino ka ba at ano ang iyong pakay? Ako si Don Juan. Ililigtas kita sa serpenteng nagbabantay sa iyo. Kung mahal mo pa ang iyong buhay, umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ako natatakot sapagkat alam ko ang tama ang aking gagawin.